Hi guys, good day and welcome back dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Ayun, meron lang akong maiksing video or may i-share sa inyo na video tips para tumagal or yung water pump nyo is kapag nagbuhay kayo ng gripo, hindi agad aandar. Then the same time, tumagal din yung bladder nito or yung bladder tank. Kasi kapag wala nito, yung sinasabing pre-charge, pwedeng masira or mabutas or pagbukas nyo pa lang ng faucet, andar na agad yung water pump nyo. Kahit sabihin natin na malaki yung capacity ng bladder tank nyo. Ito kasi, ayan, bagong bili to na water pump. Ayan natin, may plastic pa. Bili ni owner. Una nyo yung check. Ito kasi, ayan, may cover yan dito. Ayan, nakaganyan yan. Yung iba hindi papansin. Akala, basta takip lang ito. Pero pag binuksan nyo yan, yun na. Meron siyang pito. Ang purpose niyan, para i-test or malaman kung meron siyang pre-charge. Yung sinasabing pre-charge, yun yung hangin or pressure between dun sa tangke tsaka dun sa goma. Kasi kapag wala nun, ganito ang mangyayari. Pwedeng mangyayari sa bladder nyo. Yung bladder nya or yung rubber butyl, yan, no? Ito bago to, nawala ng pre-charge yung isang bladder doon. Yan nangyari, oh, nabutas. Either mabutas siya or mag-expand. Yung pre-charge na sinasabi ko, yun yung hangin between dito sa tangke at saka dito. Kumbaga nasa labas yan nitong bladder tank, nitong bladder, rubber bladder, yung butyl. Yan. Pagtitest nun, dapat may mache-check dito na 29 PSI. Yan, set lang natin to. Yan, 0. Ilang natin, ayan. Makita nyo. Yan, kita nyo guys. Ito bago to. Wala siyang pre-charge. Ngayon, pag pinagana natin to or ginamit na agad natin, install natin nang hindi natin na-check yung pre-charge or hindi natin nalaman kung may pre-charge pa siya or wala, yun ang posibilidad na mangyari sa kanya. Ganito. Mabutas siya or mag-expand yun. Kasi wala na siyang bladder. Yan, ipakita sa inyo. Yun, isayin ko ng isayin, walang hangin na nalabas. Ang gagawin natin dyan, bobombahan natin siya. Kahit yung pambomba lang sa gulong or sa bike, pwede na yan guys. Or kung meron kayong pressure, mas maganda. Papaabutin nyo lang siya ng 29 PSI. Pagkatapos natin bombahan, medyo na po tayo doon. Gamit tayo nito, tire gauge. Ito yung mga usual na tire gauge lang, yung pan-check ng hangin ng gulong, yun sa mga bike, sa sasakyan, sa 4 wheels yun. Kailangan may marid to na 29 PSI or 2 bar. Yun yung kalimitang pre-charge ng ng bladder. Yan na ito. Dun sa pin, buksan lang natin ito, wait lang natin. Yan, nagsira na. 2.1 bar. Ayun. Equivalent siya sa PSI na, yun, 29.2 PSI. Yun. Okay na yun. Yung 29.2. Yes, marinig natin niya, ha? Yun. May siya. Kanina nung pinasa natin, talagang walang hangin na lumalabas. Yun. Ngayon, okay na sa 29 PSI, pwede niyang install or gamitin. Kasi yun niya, kapag ginamit niyo siya nang walang pre-charge or hindi niyo na-check kung may hangin ba siya between bladder at dito sa bakal, yun, malaki ang posibilidad na ganito mangyari sa bladder nyo. Ayan, no? Matilas siya. Yun, sana nagka-idea kayo dito sa munting video na sinare natin. Kasi sayang naman kung halimbawa bagong bili nyo pa lang yung inyong bladder tank or yung bladder nyo at tapos wala pang isang buwan o 2 linggo lang nagka-problema na. Sayang naman kasi medyo mahal din po din yung replacement nito guys yung 40 liters alam ko nagre-range ng 2,000 pataas. Then depende pa yon kung may stock sa kay Dipo, kasi hindi ka basta nag-i-stock sila nito gawa ng hindi naman siya regular pinapalitan talaga. Minsan by order pa sa Dipo, halimbawa 2 weeks before dumating yun. Kaya sayang naman kung
masisira agad yung inyong bladder, ano pa lang, kabibili pa lang yun. Sana nagka-idea kayo, at maraming salamat po muli sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin, at ganoon na rin doon sa mga walang sawang sumusuporta sa FB page natin, tsaka sa channel natin na Uno Kenshin TV. Yan, maraming salamat po. Stay safe guys, and God bless.